May mga bagay talaga sa mundong ito ang hindi may paliwanag ni numan. Pero kung ready kang panoorin at tuklasin ang mga kababalagan nito, ay tara! Ito ay nakunan sa Florida kung saan isang lalaki ang nagpapahinga at nagre-relax sa bakuran nito nang out of nowhere ay biglang may nangyari. This right here is going on. Bigla na lamang tumigil ang babaeng ito sa harap ng bakuran nila at nanlilisik ang mga matang gustong-gustong pumasok. This right here is going on. Yeah. You need to... Sabog na sabog ang babaeng nagpagapang-gapang pa sa daanan habang nanilisik ang mga matang nakatitig sa kanila. But I'm not sure what happened to this lady. Something got to happen. My dog is over here bugging out. This shit right here, that's some wild business. Anyway, see the wrong motherfucker. Tumawag na sila sa 911 upang matulungan silang tanggalin ang babae. I mean, what am I supposed to do with this? My wife to call 911. 911. This can't be happening in front of my house, man. I'm sorry. This right here can't be going down. Okay, now she's trying to come back to life or something. This lady right here has been bugging. Nag-viral talaga ang footage na ito sa Instagram ng i-post ng lalaki at iba't ibang komento ang inani nito mula sa ang babae raw ay maaaring sinaniban ng demonyo o maaari namang umpisa na ito ng zombie apocalypse. Magpagayon pa man ay maaaring resulta ito ng drug abuse. Nobody? So ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng lalaki? This can't be happening in front of my house, man. I'm sorry. This right here can't be going down. Okay, now she's trying to come back to life or something. This lady right here has been bugging. Ito ay na-record naman ng isang security guard. Ang lalaki ay nakatoga sa night shift upang bantayan ang store. Pero mukhang may nakabantay na rin pala sa store na magiging dahilan ng pagkabahala nito. Nakakaranas ang guard ng mga pangyayaring hindi may paliwanag. Mga pangyayaring nagbibigay takot sa kanya. Around 3 AM ng madaling araw ay may gagambala na naman sa kanya. Determinadong malaman kung ano o sino ang nagpaparamdam sa kanya ay nagpasya na siyang i-record ang mga pangyayari gamit ang cellphone nito. At ang makukunan nga niya ay talagang magpapatayo ng balahibo niya. No, ya no se va a ver nada. Ya no se va a ver nada porque lo que se mira acá de este lado es la pantalla que está prendida. Ahí arriba, esa. De ahí en más, pues estoy solo, les digo, estoy todo solo ahorita. Solo. Y ahorita vi algo allá, en la entrada de clientes. Hasta allá, hasta el último. Y lo vi clarito. Ya lo vi otra vez. A ver si se alcanza a ver. No, me da miedo ir. A eso que se mira ahí. Eso negro que se ve ahí. Miren, ya se movió. ¡Oh! Está caminando, de hecho está que no manches. No manches. Y se sigue moviendo. Es una persona, claro está que miren.
No, 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 no. Vámonos. Nakita mo ba? Isang dark figure ang nakatayo sa dulo ng store at steadying nakatingin sa kanya bago unti-unting gumalaw. Dahil sa takot ay hindi na siya naglakas loob na lapitan pa ito. Ilang araw pa ang makalipas ay nagising na naman siya sa mga kahol ng aso nito. Lumabas siya upang imbestigahan at hanapin ang pinagmumulan nito. At sa paglalakad nga nito ay ito ang makukunan niya. Panoorin mong maigi. Amigos, me levanté en la madrugada porque se oye que están ladrando los perros muy feo. ¿Sí oyen? Vamos a salir. Está haciendo airecito así como que muy... Miren mi gato, ¿dónde está? ¿Ya lo vieron? Está haciendo airecito así como que muy... agradable, pero los perros sí los oyen, amigos. Se oye así como que da miedo, ¿no? Muli na namang nakita ang isang dark silhouette na nakatitig mula sa bintana ng kapitbahay nito. Kaya naman chinek niya ang CCTV na nakatutok dito upang tignan kung ano nga ba talaga ito. Mira, es eso lo que se ve ahí en la esquina, mira. Mira. También se mira aquí en las cámaras. Mira, eso. Mira, y... No, no manches. ¿Qué será? Mira, mira. ¿Ya viste? Kung ano man ang dark figure na nakita niya ay nakunan din pala ito ng CCTV camera. Kaya naman upang maibsan ang kabang nararamdaman nito ay pumunta siya sa mismong bahay kung saan niya ito nakita. At ito ang matutuklasan niya. Acerca de lo de ayer, de los perros y todo lo que pasó ayer en la madrugada. Miren, se fijan, yo salí por aquí. Salgo y grabo así. Entonces estaban moviendo las palmas, estaba haciendo aire. Lo que quiero que vean es que en la casa de enfrente está abandonada, amigos. Está completamente abandonada, es lo que quiero que vean. Miren. Miren, amigos. Aquí fue donde se vio esa cosa. Aquí de este lado. Aquí, en esto. Y si se fijan, la cámara que yo tengo también lo grabó. También se grabó por la cámara. Miren, ahí está la... Abandonado na pala ang bahay at walang ano o sino man ang nakatira doon. Pero ayon sa kanya ay maaaring isa lamang itong homeless person na nakitulog o pumasok sa bahay. Magpagayon pa man ay ayon pa sa kanya ay makikita sa camera kung meron bang papasok rito. Kaya naman nang i-check niya ito ay wala nga siyang nakitang ano o sino man ang pumasok sa loob ng bahay. So sino o ano ang imaheng nakunan niya? Maaari kayang ito rin ang parehong entity na nakikita niya sa store at sinundan siya. Magpagayon pa man ay nasa iyo ang desisyon kung totoo ba ito o gawa-gawa lamang. Ano sa palagay mo, Kamulti? Ito naman ay na-post ng isang babae sa TikTok. Di umano ang bahay nila ay haunted dahil sa mga kababalaghang nangyayari sa palibot ng bahay nila. Ayon pa rito ay several years ago ay nakakaranas ang pamilya nila ng kakatuwang pangyayari. Mga kaganapang nasasaksiyan nila sa loob ng bahay. Mula sa mga bagay na misteryosong gumagalaw, mga tunog na nag-i-echo sa paligid na talaga namang nagbibigay kaba sa kanilang mag-anak. Sa kabutihang palad ay nakunan at na-record pa ito ng CCTV upang makita ng mga taong hindi naniniwala sa paranormal. Well, panoorin mo ang isa sa mga clip na na-record nila.
Gumagalaw ng kusang mga rocking chair sa kalagitnaan ng gabi. Umpisa pa lamang ito ng mga kababalagang makukunan ng kamera nila dahil magpapatuloy pa ang ganitong pangyayari. Mas naging kakilakilabot pa ang mga pangyayari dahil habang gising siya around 4 a.m. ng madaling araw, ay ito ang maispatan niya. Isang dark figure ang nakamasid na nagmumula sa bintana. Dahil sa mag-isa lamang siya ay labis siyang natakot at agad siyang lumabas at pumasok sa sasakyan nito upang manatili na lamang rito. And a lot of stuff that I'm just not comfortable staying around, so I decided to sleep in my car. I drove to my husband's work, and I'm just going to stay in my car for the night until he gets off, so I'm not alone. I've got the pups with me as well. Naglakas loob na nga si Ashley na subukang makipag-communicate sa kung anumang entity ang nasa loob ng bahay nila. Nagsagawa siya ng spirit box session upang malaman at makipag-communicate rito. Biglang natumba ang botilyang nasa gilid niya. Nang pulutin niya ito ay muli natumba na naman ang spirit box. Dahil sa mga kababalaghang ito ay nagpasya na nga ang mag-asawang ibenta na lamang ang bahay upang makahanap ng panibagong matitirahan. Magpagayon pa man, ang mga footage na ito na ibinahagi nila sa TikTok ay umani rin ng iba't ibang katanungan sa kung totoo nga ba talaga ito o sadyang gawa-gawa lamang upang makuha ang atensyon ng mga viewers. Magpagayon pa man, ano sa tingin mo kamulti? Is it real or just an elaborate hoax? Ikaw na ang magpasya sa authenticity ng mga footage na ibinahagi nila. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Kung matagal ka na sa channel natin, napanood mo na rin ang babaeng ito na na-upload na natin. Ito pa ang iba sa mga footage na update niya patungkol sa mga kababalaghang nararanasan nito sa loob rin ng bahay niya. Panoorin mong maigi ang footage na makukunan niya habang nasa loob siya ng storage room na talagang nagbigay kilabot sa kanya. Huwag kang kukurap. Bahagya pa itong nahihi sa takot at sa pagpapatuloy nga ng pagpifilm nito ng palibot ay may makukunan siya sa madilim na parte ng storage room na talagang magbibigay ng kilabot sa kanya. This is the dry room where we keep the food and stuff, and like the carts have like fudge on them or whatever. I don't know why that thing fell earlier. Labis siyang natakot sa mga nasaksiyan nito mula sa paggalaw ng box gamit na biglang nahulog. Nang nagsasagawa ito ng video ay muli nakarinig na naman siya ng tapping sounds. Lumabas siya upang tignan kung sino ito at tinanong kung ang pamilya nga ba nito ang may gawa ng tunog. Ngunit nagtaka ang pamilya nito dahil nakakala nilang ang babae rin ang may kagagawa nito. Habang nagpapatuloy siya sa paghahanap ng ingay ay pumasok siya sa loob ng bathroom kung saan nagmumula ang ingay. Are you guys tapping on something out here? Wait, shh, shh, shh. Where is it? The shower? What the hell?
Sa partikular na video namang ito, makikita ang TikToker na nakaupo sa hagdanan at dito nakipag-usap siya sa kung anong entity ang gumagambala sa kanila. Nagtanong pa ito sa kanya at nagsabing, since na mahilig kang pagalawin ang mga pinto ay ngayon mo subukan at pagalawin mo ang pintong ito. Well, hindi nga siya mabibigo dahil magre-response nga ito sa kanya. Do you think you could do it now? No way. Bigla kang nagsara ang pintuan ng kusa. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay ng palaisipan sa kanya kung ano nga ba talaga ang balak ng entity. Gusto nga ba siyang saktan ito o pinaglalaruan lang siya? Magpagayon pa man, ay iiwan ko pa rin sa iyo ang katanungan. Kung naniniwala ka ba sa mga ganitong footage o sadyang ang lahat ng ito ay may kaukulang kasagutan? Ano sa palagay mo? Ang video ito ay na-record noong March 29, 2024. Nagpapakita ito ng isang security camera footage ng isang bakuran. Panoorin mo ang mangyayari. Isang translucent white figure-looking entity ang naglalakad bago tuluyang naglaho. Ayon sa mga spekulasyon na maaaring isa itong skinwalker. Isang uri ng nilalang na kayang magpalit ng anyo upang gayahin ng tao o hayop sa paligid para mambiktima. Hindi man ito konfirmado ay talagang nagdulot ito ng palaisipan sa kung ano nga ba talaga ang misteryosong footage na ito. Magpagayon pa man ay wala pa rin konkretong kasagutan sa kung ano nga ba talaga ito. Isa lang ang malinaw, kung minsan kailangan mong mag-ingat dahil nasa mismong bakuran mo lang pala sila. Ang footage na ito ay misteryoso at naging topic ng debate sa online kung totoo ba ito o gawa-gawa lamang. Nagpapakita ito ng malawak na katubigan at kalupaan. Nagumpisa ang video sa isang bangka kung saan kinukunan ng lalaki gamit ang cellphone nito ang isang isla somewhere in Ontario, Canada. Sa una ay normal lamang ang lahat at walang kakaiba sa paligid, maliban na lamang sa biglang makukunan ng kamera nito. Habang nasa bangka ito ay nakunan niya ang isang humanoid creature na naglalakad sa kahuyan ng isla. Hindi sigurado ang mga nakapanood ito kung ano nga ba talagang nakunan nila, pero may mga nagsasabing maaaring ito ay isang Bigfoot, isang mythical creature sa Amerika. Magpagayon pa man ay wala pa rin konkretong kasagutan sa kung ano nga ba talaga ito. Pero ikaw, Kamulti, is it real or just an elaborate hoax lamang? Ano sa palagay mo?
Ang footage na ito ay talagang makapanindig balahibo at magbibigay sa iyo ng dahilan na wag nang pumunta sa isang libingan sa kalagitnaan ng gabi. Ayon sa video, ang lalaking nagngangalang Rusty ay bumisita sa isang libingan somewhere in Jansonia, Arkansas para imbestigahan ang legend of a ghost mother. Di umano early 1900s, isang batang ina ang naiwan ang anak nito sa sementeryo. Araw-araw nitong hinahanap ang anak sa sementeryo bago tuluyang matagpo ang wala na ring buhay. Inilibing na rin siya rito at sinasabing ang multo nito ay gumagala pa rin sa sementeryo upang hanapin ang baby nito. Sa pagbisita ni Rusty sa sementeryo, nakakarinig siya ng mga iyak, agulgol na nagbigay sa kanya ng kilabot. Takot siyang puntahan ito kaya naman bumalik siya at gumamit na lamang siya ng drone upang kuhanan ng video ang paligid ng sementeryo mula sa himpapawid nang biglang ito ang matutuklasan niya. Nakita mo ba isang transparent na imahe ng babae ang nakaupo sa tombstone at nakatingin pa sa drone? Nang mapansin itong nakatingin sa kanya ang drone ay bagya itong tumayo at unti-unting naglakad bago tuluyang naglaho. Lumulutang ito sa ere at nang maglakas loob pa ang lalaking tignan at sundan ito ay hindi na ito muli pang nakita. So totoo kayang ito ang multo ng babaeng patuloy na hinahanap ang nawawala nitong anak sa sementeryo at ang mga sinasabi patungkol sa babaeng ito ay totoo at hindi lang gawa-gawa lamang. Isa ito sa makatotohanang ghost sightings at talagang naging misteryoso sa paglipas ng panahon. Ano sa palagay mo ang babaeng ito, Kamulti? Ito ay mula sa TikTok at nagpapakita ng isang lalaki at isang batang babae sa kalagitnaan ng gabi. Di umano ang bata ay may edad 3 taong gulang at bakit nga pa ito nasa kalagitnaan ng gabi? Patalon-talon pa ang bata na papalapit sa lalaki at habang papalapit na nga ito sa lalaki, tinanong ito ng lalaki kung nasaan ang libingan nito. At dito na itinuro ng bata ang isang particular na lugar. Nagpatuloy pa rin ang pagtatanong ng lalaki sa batang babae. Nang tanungin kung ilang taon ito ay tinaas lamang nito ang 3 daliri. Maraming spekulasyon sa comment section ng inani nito na di umano ang bata ay maaaring isang supernatural human being o isang jinn. Pero ang pinaka-notable dito ay kung mapapansin mo ay walang anino ang bata. Pero gaya ng sinasabi natin sa ibang video, Kamulti, ikaw na ang magpasya kung totoo ba ito o gawa-gawa lamang. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin, mga Kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.